Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay July 11, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 10, verse 24 to 33. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masisiyahan ang mga alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinatawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurain ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago ang di malalantad o ang lihim na di mabubunyag. Ang sinabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag. Ang ibinubulong ko sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang mga maya ng isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang ng lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa sa libo-libong maya. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay tatatwa ko rin sa harapan ng aking Ama sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Saturday po sa inyong lahat. Sa Gospel ngayon, ipinagpapatuloy ni Jesus yung kanyang pagtuturo sa mga alagad bago niya sila isugo. At alam niya yung haharap sila sa pagtutol, pangungutya at pag-uusig. Kaya inihanda niya sila. Sinabi niya, walang alagad ang higit sa kanyang guro. Ibig sabihin, kung si Jesus mismo ay tinanggihan, hindi rin dapat magulat ang kanyang mga alagad kung maranasan nila ang ganon. Ngunit sa gitna ng babala, 3 ulit niyang sinabi yung huwag matakot. Huwag kayong matakot. At ibinigay niya ang dahilan. Una, ang katotohanan ay mananaig. Walang natatakpan ang hindi nabubunyag. Pangalawa, ang Diyos ang tunay na dapat katakutan at igalang, hindi yung opinyon ng tao. At pangatlo, ang Ama ay mas malalim ang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya't sinasabi niya, hindi ba't ipinagbibili yung maya sa murang halaga, pero wala mang isa sa kanilang nahuhulog sa lupa nang hindi nalalaman ng Ama. At pagkatapos dinagdag pa niya, anong sabi? Maging ang buhok ninyo sa ulo ay bilang ng lahat. Hindi ito tungkol sa literal na pagbilang ng buhok, kundi ito ay paglalarawan na ganun tayo kakilala ng Diyos. Walang detalye ng ating buhay na hindi niya alam. Kaya, pag tinignan natin yung gospel natin ngayon, ito ay always reminds us na huwag tayong matakot. Huwag matakot. In reality, lahat ng tao may kinatatakutan. May mga taong takot mag-fail, may mga taong takot tumanda, may mga taong takot maiwan, may mga taong takot mawalan, may mga taong baka hindi sapat yung kanilang mga ginagawa, may mga taong baka hindi nila ma-meet yung kanilang pangangailangan. At alam mo kung anong ginagawa ng takot? Unti-unti nitong kinukuha ang kalayaan. May gusto kang gawin pero natatakot ka. May gusto kang sabihin pero nananahimik ka.
May gusto kang simulan pero lagi mo sinasabi, mamaya na, i-delay natin. At habang pinaghaharian tayo ng takot, unti-unti tayong humihinto sa pamumuhay. Pero ang pinaka gusto kong pagnilayan natin na napakagandang ginamit na description ni Jesus ay yung mga maya. Sa mata ng tao, maliit lang ito, walang halaga. Pero sabi ni Jesus, wala isa man lang sa kanyang nahuhulog sa lupa nang hindi nalalaman ng inyong Ama. Kung ang isang maliit na ibon ay mahalaga sa Diyos, ikaw pa kaya? Kung alam ng Diyos ang pagbagsak ng isang maya, hindi kaya alam din niya ang bawat gabing umiiyak ka? Ang bawat panalangin na hindi mo nasasabi, alam niya yun. Ang bawat laban na ikaw lang nakakaalam, alam niya yun. At ang pinakamagandang bahagi, hindi sinabi ni Jesus na hindi ka matatakot. Sabi niya, huwag kang matakot. Ibig sabihin, darating talaga yung takot. Pero may pagpipilian tayo. Hindi natin kontrolado ang pagdating ng takot. Pero maaari nating piliin na huwag hayang ito ang mamuno sa ating buhay. Kaya pag natatakot kang magmahal muli, alalahan mo kasama mo ang Diyos. Kapag natatakot kang magsimula muli, kasama mo ang Diyos. Kapag natatakot kang sundin ang tawag niya, kasama mo ang Diyos. Dahil ang tapang ay hindi kawalan ng takot. Ang tapang ay ang pagpiling magtiwala kahit may takot. Let us pray. Lord, maraming salamat dahil kilala mo kami ng lubos. Alam mo yung aming mga takot, pangamba, at yung mga laban namin na hindi nakikita ng iba. Kapag kami ay pinanghinaan ng loob, ipaalala mong hindi mo kami iniiwan. Turuan mo kaming mamuhay hindi ayon sa aming mga takot, kundi ayon sa aming pananampalataya. At nawa, sa bawat takbang ng aming buhay, ang pagtitiwala sa iyo ang maging mas malaki kaysa aming pangamba. Amen. Friends, may kilala ka bang nabubuhay sa takot? May taong hindi makamove on dahil sa kanyang pangamba. Share natin yung audio gospel na ito. I-share natin ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga kamag-anak, katrabaho, sa ka-GC natin, sa ating mga classmate. Dahil sa simpleng pag-share, paalala natin sa kanila na may Diyos na nakakakilala sa Kanya, nagmamahal sa Kanya, at hindi siya kailanman papabayaan. Muli, ako po si Kuya Sam Pagado, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.